Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pinalitan ko na nga lang po ulit yung bag ko mga kalabs dahil hindi nga po kasya yung ibang gamit na ilalagay ko. Maski po kasi yung tubig ko ay hindi nga po magkasya. Mas maganda na nga po ito para isahan na nga lang po yung bibit-bitin ko. Para payong na nga lang po yung bibit-bitin ko. At palabas na rin po pala ako ng bahay mga kalabs. Pero dumiretso nga po muna ako dito sa bahay ni nanay. Hihintayin ko na nga lang po kasi yung pinsan ko dahil nakabihis naman na po siya. At isa pa, medyo maaga pa naman po. Habang hinihintay ko po pala yung pinsan ko ay nilalaro-laro ko nga po muna eto pong si baby na buhat-buhat ni nanay. At pagkatapos na nga din pong nakapag-ayos ng pinsan ko, eto nga, at lalabas na nga din po siya. At bago po pala kami patawirin ni mama, ay pinicturan niya nga lang po muna kami. Maglalakad na nga lang po pala kaming dalawa mga kalabs dahil maaga nga pong umalis si papa niya. Hindi ko na nga din po nadatnan si tito nung lumabas ako. Medyo matagal nga din po kaming hindi napatawid ni mama dito dahil sa sobrang dami nga po ng sasakyan. Eto po palang damit na suot ng pinsan ko mga kalabs ay damit ko nga po ito na pinagliitan ko po. At nagbenta rin po pala si Lola ng paborito ko pong merienda na suman. Sabi ko po kasi kay mama mga kalabs kung sakali nga pong magbenta si Lola ng suman ay bili nga po siya na para sa akin. Matagal ko na nga din po kasing inaabangan yung suman ni Lola. Masarap po pala itong suman ni Lola mga kalabs dahil kamoteng kahoy nga po ito. At dahil tatatlong tali naman na lang po yung nasa tinda ni Lola ay kinuha na nga po yung lahat ni mama. Tuwang-tuwa pa nga daw po si Lola mga kalabs. Tsaka alam niyo po ba mga kalabs kapag po may sukli si mama sa kanya ay hindi na nga din po kinukuha yun ni mama. Tulong na nga lang din daw po ni mama kay Lola yun dahil kawawa naman daw po si Lola. Mag-isa na nga lang din po kasi siya sa bahay nila. At pagkabili po pala ni mama ng suman ay pinakita niya nga po ito sa pinsan ko. Yung pinsan ko po palang si Kulot ay mahilig nga din po siya sa suman lalo na nga po kapag kamoteng kahoy. Pagkakita nga po ng pinsan ko na cute dito sa hawak ni mama ay mukhang natuwa nga po siya. Tignan nyo naman at inaamoy pa nga po niya mga kalabs oh. At akala niya po siguro ay diretso kakainin niya na nga po ito. At kaninang tanghali po pala mga kalabs ay ready-made na nga lang po yung binili ni Papa na ulam namin. Tapos meron nga din po itong talong na binigay ni nanay. At may natira pa nga po sa noodles na inalmusal namin kaninang umaga. Kaya pinainit na nga lang po ito ni mama. Kaya nung nakapaghanda na nga din po si mama ay kumain na nga din po kami kaagad. Lalo na nga po pagkatapos nga po namin kumain ay mag-iigib pa nga po sila mama at saka po si papa. Hanggang ngayon po kasi ay wala pa nga din po kaming tubig. Hay nako mga kalabs, kung alam nyo nga lang po ay 3 tiklis na nga po yung lalabhan ni mama. Wala pa daw po kasing day off si papa para daw po matulungan niya si mama sa pag-igib para daw po makapaglaban na si mama. Hindi daw po kasi kaya ni mama kapag mag-isa lang daw po siyang mag-igib. Sa pagpopompa pa nga lang daw po ay nahihirapan na si mama. Magbubuhat pa nga daw po kasi siya. Baka wala na nga daw po siyang lakas kapag naglaban na nga daw po siya. At pagkatapos ko po palang kumain mga kalabs ay nakita ko nga po itong suman na binili ni mama. Kaya kinuha ko na nga po ito at kinain na. Saktong may panghimagas na nga din po ako. Hindi pa nga din po nagbabago hanggang ngayon mga kalabs yung timpla ni Lola sa suman niya. Sobrang sarap pa nga din po. Maski nga din daw po si Papa at si Kuya ay paborito nga din daw po nila ito.
At masarap pa nga din daw po itong i-partner sa kape. Si Papa nga po ay kumukuha nga din po siya ng pera pambili po ng ulam dahil ready-made na nga lang din daw po ang babaunin niya kapag pumasok po siya sa trabaho. Yung dinakdakan nga daw po kasi yung gusto ni Papa na baunin. Hay nako mga kalobs, parehong-pareho nga po sila ni Mama na paborito ang dinakdakan. Nakakakain nga din po ako sa suman ng 2 o 3 piraso. Pero syempre, tinirhan ko nga din po si Papa para naman po makatikim din po siya ng ganito. At nung pasado 1 o'clock na nga din po mga kalobs, ay nagpatawid na nga din po ako kay Papa. Dahil papasok na din po ako sa school. Nagpa-practice na nga lang po pala yung ginagawa namin ngayon mga kalobs. At syempre, sa sobrang init nga po ay kailangan po nating gumamit ng payong. Grabe po kasi yung init po ngayon mga kalobs. Habang nandito na nga po kami sa kalsada ay nasa likuran na nga din po pala namin yung tito ko na classmate ko din po. Kasama niya nga po pala mga kalobs yung isa ko pong tita na maliit. Kaya eto nga at sabay-sabay na nga din po kaming papasok. O diba, tig-isa pa nga po kami ng payong. Tignan nyo naman po kasi yung sikat ng araw mga kalobs. Oh, lalo na nga po, tanghaling tapat pa. At kaninang hapon po pala mga kalobs ay hindi na nga din po ako nagkanin. Himala nga at medyo hindi nga po ako nakaramdam ng gutom. Kaya eto nga at nagpatimpla na nga lang po ako kay Mama ng kape at bumili nga po ako ng paborito ko pong biskwit. Eto po palang Rebisco cracker ang palagi ko nga pong binibiling biskwit. At bago po pala magtapos itong video ko mga kalobs ay isa-shoutout ko nga lang po sila Kuya Richard Sumpay from UAE Abu Dhabi, Grace Laksamana, Tin Estojero, Henry Dinglasan Riel, Camille de Guzman, Bel Castro Cuna, at kay Ate Donna May Opena. Maraming salamat po sa inyo mga kalobs. God bless to all. Bye-bye po.